Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na nagpadala na ng note verbal ang Pilipinas sa China kaugnay sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal noong June 17. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na nagkaroon na umano ito ng pagkakataon na makausap si Chinese Ambassador Wang Xilian tungkol sa nangyari pero hindi na nagbigay pa ng detalye ng kanilang pag-uusap. Ayon sa kalihim, sisikapin naman ng Pilipinas na maibalik ang China sa pakipag-usap sa gitna ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Kumpiyansa si Secretary Manalo na madadaan pa ang lahat sa mahinahon na pakipag-usap at patuloy din anyang isusulong ng Pilipinas ang mapayapang resolusyon sa alitang ito na naayon sa international laws. May binuo na ring grupo ang DFA para sa inaasahang pag-uusap ng Pilipinas at China sa susunod na buwan. Hataw Balita ngayon. Naglayag ang The Monster Ship o ang China Coast Guard 5901 sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea kahapon, June 26, bago ito bumalik patungo sa kanilang bansa. Kasunod ito ng ginawang pagdaan ng pinakamalaking barko ng China Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa loob ng isang linggo. Ayon kay US Air Force official at ex-defense attaché Ray Powell, na mataan ang pagdaraan o pagdaan ng naturang dambuhalang barko sa loob ng 1 hanggang 2 kilometro ng Scarborough Shoal, bandang alas 7 ng umaga nitong Miyerkules. Sa kanyang post sa X na dating Twitter, sinabi nito na Scarborough Shoal ang pinakahuling dinaanan ng intrusive patrol ng barko sa EEZ ng Pilipinas. Nauna nang namataang dumaan ang monster ship ng China malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kung saan nangyari ang pinakahuling insidente na nagdulot ng pinsala sa ilang Pilipinong sundalo na kasama sa rotational at resupply mission noong June 17. Hataw Balita ngayon. Isiniwalat ni Senate Committee on Women Chairperson Senator Risa Ontiveros ang isa pang Alice Guo na kapareho ng kaarawan kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ngunit magkaiba ng muka. Sa pagpapatuloy ng Senate hearing kahapon June 26 na hindi na dinaluhan ng alkalde, isang kopya ng NBI clearance ang ipinresinta ng senadora kung saan makikitang magkapareho rin ng spelling kanilang buong pangalan na Alice Leal Guo, maging ang birthday ni Mayor Guo na July 12, 1986 at lugar na kapanganakan na probinsya ng Tarlac, kaya hindi malabong magtanong si Senator Ontiveros kung nagkataon lang ba na may dalawang Alice Guo. Pinapagkumpara na ng National Bureau of Investigation o NBI ang fingerprints ni Mayor Guo at ng kanyang kapangalan, pati ang fingerprints sa special investors resident sa bisa ni Guo Huaping na pinaghihinilaan ang totoong pagkatao ng alkalde. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Or is this a case of stolen identity? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung mayroon na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito? Baka ibang tao talaga yan, ma'am, hindi sa sistema ang may problema. Dahil siya ang nag-appear dyan, i-presume natin na siya mismo, yung nasa picture, yan yung nagpunta sa office. Ang mas maganda, ma'am, ma-determine natin dahil yung fingerprint, magkakaiba talaga yan para ma-determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Hataw Balita ngayon. Nagsalita na si House Speaker Martin Romualdez ukol sa planong pagtakbo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte
Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa Senado sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon sa liderato ng Kamara, may karapatang ang sino mang Pilipino na kumandidato basta pasok ito sa kwalifikasyon na itinakda ng batas dahil demokratikong bansa anya ang Pilipinas. Mismo si Vice President Sara Duterte ang naghayag na tatakbong senador ang mag-ama sa darating na halalan. Tinuligsa naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang political plans ng Duterte family na anilay malinaw na political dynasty. Giit ng mga ito, dapat harapin na lang ni dating Pangulong Duterte ang mga reklamong kinakaharap nito, kabilang na ng mga biktimang humihingi ng hustisya dahil sa madugong anti-drug war ng kanyang administrasyon. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na buo pa rin ang pagkakaibigan nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang pagbibitiw sa gabinete. Tumanggi naman itong magbigay ng detalye sa naging reaksyon ng Pangulo sa kanyang cabinet resignation. Binigyang diin na lamang nito na ang mahalaga umano sa ngayon ay ang pagkakaroon ng smooth transition sa Department of Education o DepEd. Wala pang ideya si VP Sara kung sino ang papalit sa kanyang pwesto sa DepEd, gayunman welcome anya para sa kanya kung sino man ang susunod na i-appoint ng Pangulo. Mananatiling kalihim ng DepEd si VP Duterte hanggang sa July 19. I would think, sa tingin ko, ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Hataw Balita ngayon. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan na mas palakasin ang mga programa laban sa kagutuman sa bansa. Hinimok ni PBBM ang mga lokal na pamahalaan na gayahin ang mga local government unit o LGU na epektibong nagpapatupad ng mga programa kontra gutom. May apela naman ang Pangulo sa ibang mga LGU sa pagharap sa hamon na ito. Ayon kay PBBM, 12% ng pamilyang Pilipino o nasa 3 milyong sambahayan ang nakararanas pa rin ng gutom ng isang beses sa nakalipas na 3 buwan noong 2022. Isa naman sa 3 bata ang nakararanas ng pagkabansot dahil sa malnutrisyon. Ayon sa Pangulo, nalalaman ng pamahalaan ang mga hamon na ito at upang tuluyang masolusyonan ang problemang ito na kagutuman sa bansa, ayon kay Pangulong Marcos, kinakailangan ang pagtutulungan ng bawat isa. So now I invite all our LGUs to look at these outstanding programs of our nominees, see how and why their programs work, and examine whether you can adopt or improve these further to apply them in your communities. If we are truly to succeed in this endeavor, we must put in a whole-of-nation approach to create a lasting solution to this great challenge. I call upon our government and our partners from the private sector, from the non-profit organizations, citizens, our friends in from the international community, and citizens to work together as a united front and walang gutom advocates. Hataw Balita ngayon. Muling nakakuha ng panibagong 18 pakete ng shabu ang mangingisda sa karagatang sakop ng Kawayan, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, natagpuan ng isang mangingisda mula sa barangay Biaong, Santa Maria, Ilocos Sur ang nasabing mga pakete ng iligal na droga bandang alas 8 ng umaga nitong Miyerkules, June 26. Sinabi ni Police Regional Office 1 Director Police Brigadier General Lou Evangelista na itinurn over ito ng nasabing mangingisda sa pulisya. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nakakuha ang mangingisda sa karagatang sakop ng Ilocos Sur kasunod ng 24 na pakete na natagpuan noong Lunes sa San Juan. Mabot na sa 42 na pakete ng shabu ang natagpuan ng mga mangingisda sa karagatang sakop ng Ilocos Sur. Actually, yung mga mangingisda naman natin ang
kumbaga out of curiosity, nakita nila kasi may floating na doon, parang nakasako. Then tinignan nila, yun nga, tumambad sa kanila yung mga pakete ng crystalline white. It turned out during the inspection and examination ng ating forensics sa Ilocos Sur, ito ay positive na Shabu. I called upon my chief of police sa mga coastal na baka ito ay parang naging siguro mga marami o napadpad lang ito dito, no? So pinapacheck ko, interviewin yung mga fisher folks ngayon doon sa mga coastal, baka may mga napansin sila. They might give us more information. So yun yung mga naging action natin. And sabi ko this morning pupunta sila doon sa laot. Baka may mga pang makita sila. Hataw Balita ngayon. Mahigit 3,000 pulis o 25% ng 13,000 PNP personnel sa Police Regional Office 6 ang ililipat ang assignment sa bagong tatag na Negros Island Region. Ayon kay Police Regional Office 6 Regional Director Brigadier General Jack Wangki, kasama na rito mga pulis na kasalukuyang nakadestino sa Negros Occidental Police at Bacolod City Police Office. Noong June 13, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act of 12000 Negros Island Region Act. Ang NIR ay binubuo ng Negros Occidental at Bacolod City na kasalukuyang kabilang sa Region 6 at Siquijor na parte naman ng Region 7 o ng Central Visayas. Hataw Balita ngayon. Binigyan naman ng maayos na libing ng Armed Forces of the Philippines ang labi ng isang miyembro ng New People's Army na nakasagupa ng 59th Infantry Battalion sa bayan ng Tuwi, Batangas noong linggo. Samantala, nagsagawa naman ng indignation rally ang mga mamamayan ng Barangay Bolbog at Dau sa bayan ng Tuwi upang kundinahin ang presensya ng armadong grupo sa kanilang lugar. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon. Bagamat nakasagupuan ng puwersa ng 59th Infantry Battalion noong linggo, June 23, ang ilang tauhan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army Terrorists o CNT, na kabilang umano sa sangay ng partido sa platoon, kawing Sub-Regional Military Area 4C, Southern Tagalog Regional Party Committee o STRPC. Nagkaloob pa rin ng maayos na libing ang grupo nitong Miyerkules, June 26, sa isa sa 3 miyembro ng rebeldeng grupo na nasawi sa bakbakan. Kinilala ang nasawi na si Gladys Risa Mendoza, na kilala umano sa mga alias na George, Francia, Clarence, Yuan at Doray. Umaga noong linggo na maganap ang 2 bakbakan sa bayan ng Tuwi, kung saan 3 ang nasawi at nakarecover ng isang M16 rifle, isang R4 rifle, 2 usi submachine gun, improvised hand grenade at ilang gamit ng mga rebelde. Samantala, nagsagawa naman ng indignation rally ang ilang residente sa mga barangay ng Bolbog at Dau sa bayan ng Tuwi, Batangas upang kundinahin ang presensya ng armadong grupo sa kanilang lugar na anila ay nagdudulot muna ng takot sa kanilang mga kabarangay. Ayon sa 59 IB, paraan nila ito ng mga residente ng naturang mga barangay upang ipabatid ang kanilang pagtutol at pantakwil sa presensya ng CPP-NPA. At pagpapakita na rin nila ito ng pagkakaisa sa paglaban sa karahasan na dulot umuno ng mga rebelde. Patuloy din ang panawagan ng militar sa mga natitira pang miyembro ng CPP-NPA na magbalik loob na ang mga ito sa pamahalaan upang magkaroon ng pagkakataon na mamuhay ng payapa at magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya at maging ng kapayapaan sa ikauunlad ng bayan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagtugis ng militar sa New People's Army na nakasagupa nila sa bayan ng Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Samantala, agad naman na namahagi ang DSWD Field Office 2 ng 36 na family food packs para sa mga residenteng naapektuhan sa naturang engkwentro. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon.
Patuloy ang ground operation ng militar matapos ang engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at rebelde sa Sitio Marikit, Barangay Aboyo, Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Ayon kay Major Jimson Masangkay, Chief ng Division Public Affairs Office ng 7th Infantry Division Philippine Army, naganap ang bakbakan dakong alas 12:30 ng madaling araw noong Huwebes, June 20. Nakaengkwentro ng tropa ng 84th Infantry Battalion na nasa ilalim ng pangasiwa ng 7th Infantry Division ang mga rebelde na hinihinalang miyembro ng Kilusang Guerrilla Caraballo at Kilusang Larangang Guerrilla Sierra Madre. Agad na inilikas ang mga residente sa lugar na naapektuhan sa sagupaan. Nagsagawa rin ng airstrike bilang suporta sa ground troops na humahabol sa mga rebelde. Yung air attack po na ginawa natin, siyempre yun po yung para ipakita sa atin pong mga kalaban na ito na po yung ating kasundaluhan ngayon. We're already equipped with the armaments na kaya po natin silang tugisin anytime, anywhere, kahit saan po yung location nila. Which is to make them at least ma-demoralize po yung kanilang mga nararamdaman kasi gusto po natin ipakita na malakas na po ang armed forces natin. Sinasabing boundary na ng probinsya ng Aurora ang pinangyarihan ng sagupaan. Wala pang report kung may wounded in action o killed in action sa nasabing bakbakan. Actually, continuous po yung operation natin. So, kung bibilahanin po natin yung araw, nasa 4 days na po, 5 days na po yung operation. Kami naman po dito sa armed forces, kasama yung PNP. Hanggat meron pa pong mga idinudulog sa atin na mga information galing po sa atin pong mga civilian, kami po, wala po kaming sawa na mag-operate kahit wala po kaming tulong, wala kaming kain, just to, lang po, mabigyan ng security or ma-assure na secured yung area po natin. Samantala, agarang namahagi ang DSWD Field Office 2 ng 36 na family food packs at hygiene kits sa mga naapektuhang pamilya sa nangyaring bakbakan sa pagitan ng militar at rebelding pangkat. Batay sa report mula sa MSWDO Alfonso Castañeda, apektado ang nasa 36 na pamilya o binubuo ng 130 na individual. Nakabalik na po sila, except po doon sa may mga malalayong kamag-anak na nagsiuwian. Samantala, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 2 sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa iba pang tulong na maaari nilang maiabot sa mga apektadong pamilya sa nasabing lugar. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tinawag naman na wastage of government funds o pagsasayang ng pondo ng gobyerno ng Commission on Audit ang pagbabayad ng halos 1 milyong piso ng lokal na pamahalaan ng Matalom sa Leyte para sa live band. Giit naman ng alkalde ng Matalom, ito umano ay upang maipromote at maprotektahan ang culture and arts ng isang komunidad. Si Cyrex Remanes, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Sinita ng Commission on Audit ang ilang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Matalom, Leyte matapos makitaan ng halos 1 milyong pisong halaga na ipinambayad nito para sa entertainment activities para sa town fiesta ng lugar noong nakaraang taon. Ayon sa COA, noong May 2023, nagkakahalaga umano ng 470,000 pesos ang ibinayad ng nasabing local government unit sa isang kumpanya para sa live performance ng banda, habang 470,000 pesos naman ang binayad dito noong November 2023 sa parehong records company para sa live performances naman ng dalawang magkaibang banda. Batay sa ginawang evaluation ng COA, hindi anya essential ang expenses na ito ng LGU, lalo pat wala naman itong kaugnayan sa layunin ng lokal na pamahalaan, bagkus ay lumalabag pa anya ito sa batas. Agad namang pinatitigil ng komisyon ang hindi makatarungang pagwawaldas ng pondo ng LGU para sa mga entertainment activities na walang kinalaman sa layunin nito. Giit naman ng alkalde ng Matalom na si Mayor Eric Pahulio na hindi lang umano para sa entertainment ang dahilan ng pagkuha nito sa live bands, kundi upang maipreserba at maipromote din ang kultura at talento ng mga ito.
Pero duda pa rin dito ang COA dahil lumalabas sa disbursement voucher na ang nakuha ng komisyon na ito ay ang bayad para sa live band entertainment service na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng local government code. Samantala, bagaman aminado ang Municipal Budget Officer ng Matalom na pinirmahan nito ang pagbabayad para sa nasabing aktibidad noong November 2023, nauna na anya nitong tinutulan ang pagbabayad sa naunang event noong May 2023 na pinirmahan naman anya ng Acting Municipal Budget Officer noong ito ay nasa official leave. Sa Extremanes, humahataw sa balita ngayon. Nagkaroon ng mahalagang talakayan sa pagitan ng Estados Unidos at Russia. Layo ng nasabing aktibidad na maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mga posibleng insidente sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Cres Pugaban. Hataw Balita ngayon. Muling nag-usap ang defense ministers ng Estados Unidos at Russia noong Martes, June 25 matapos ang mahigit isang taon upang pag-usapan ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, bunsod ng kasalukuyang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pinag-usapan ni United States Defense Secretary Lloyd Austin at Russian Defense Minister Andrei Belousov ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Matatandaan noong March 2023 ang huling usap ng dalawang defense ministers. Ayon pa sa Pentagon, kasama sa pinag-usapan ang pag-supply ng Estados Unidos sa Ukraine ng military weapons na hindi sinasang-ayunan ng Russia. Noong Abril ay inaprubahan ng US Congress ang $61 billion package aid para sa Ukraine upang mabigyan sila ng military weapons. Pinuna naman ni Russian Defense Minister Belousov ang panganib na maaaring maidulot ng patuloy na pag-supply ng US sa Ukraine. Cres Fugaban na humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng mga pulis at demonstrador na nagtangkang pumasok sa parliament ng Kenya. Kasunod ito ng pagkakaroon ng mga kilos protesta laban sa panukalang batas ng pagtataas ng buwis. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng kaguluhan sa Nairobi matapos mabigo ang mga pulis na pigilan ng mga demonstrador sa pagpasok sa Parliament compound gamit ang tear gas at water cannon. Sinabi ng Kenya Medical Association na 31 ang nasaktan, kabilang ang 13 na natamaan ng bala at nasa 5 naman ang nasawi. Nag-deploy din ng Army si Defense Minister Aden Duale para makatulong sa pulis sa security emergency dahil sa pagkasira ng kritikal na infrastruktura. Nagbigay ng pahayag sa telebisyon si President William Ruto ukol sa nangyaring kilos para sa seguridad. Hindi rin umano naging maayos ang mga naging kilos protesta. Inaprobahan ang naturang finance bill ng mga mambabatas at uusad na sa ikatlong basa bago papirmahan sa presidente. Layon nitong itaas ang buwis ng $2.7 billion para mabawasan ang utang ng bansa. Kasalukuyang napupunta sa interes ang 37% ng annual revenue ng bansa. Sinabi naman ng White House ng Estados Unidos na patuloy nitong minomonitor ang sitwasyon sa Nairobi. Sinabi rin ng ilang ambassador at high commissioners mula sa Britain, US at Germany na ikinabahala nila ang naging karahasan laban sa anti-tax protests at hinikayat na maging mahinahon ang mga ito. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipinatupad na ng gobyerno ng Canada noong Martes, June 25 ang bagong capital gains tax sa kabila ng matinding pagtutol ng ilang negosyante at grupo ng mga manggagamot. Dumipensa naman ng gobyerno at sinabing ang nasabing reforma ay fair at predictable. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon.
Umani ng matinding pagtutol mula sa mga negosyante at grupo ng mga doktor ang Capital Gains Inclusion Tax Rate na ipinatupad ng Canada Government noong Martes, June 25, 2024. Sa ilalim ng bagong Capital Gains Tax, ang dating kalahating buwis na binabayaran ay iktibong tataas ng 2/3 o katumbas ng 0.13% per year. Ibig sabihin nito ang individual at korporasyon na ang capital gains ay lagpas ng 250,000 kabilang na ang karamihan ng trust ay magbabayad ng 2/3 na buwis. Ang pinataas na capital gains exemption ay magtitiyak na ang karamihan sa mga middle class entrepreneur ay hindi magbabayad ng higit na buwis dahil sa pagbabago. Sa reformang ito, magiging patas ang sistema ng pagbubuwis sa bansa. Kaugnay nito, tinatayang makakalikom ng $19.5 billion ang gobyerno sa loob ng 5 taon upang magamit sa pabahay at iba pang prioridad para sa mga kabataan. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Yung pong low pressure area, huling namatahan kaninang alas 3 ng madaling araw, nasa 45 kilometers east-northeast po ng Dipolo City, Zamboanga del Norte. Itong low pressure area ay inaasahan po natin base sa ating mga data at analysis na mababa ang tsansa na maging bagyo. Ito ay kikilos pa northwestward, maaari pong dumaan po sa Sulusi. Itong low pressure area ay nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone. Dahil sa dalawang weather system, asahan po ang malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas ng maulan na panahon. Bukod sa low pressure area, nabanggit ko kanina, yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone, at easterlies. Itong tatlong weather system ang nakakapekto ngayon sa ating bansa. Itong low pressure area na inaasahan po na maaari po ngayong araw, maaari sa bandang hapon o gabi, malulusaw itong low pressure area. Itong epekto ng ITCZ ay hina bukas, kaya itong easterlies na lamang po ang inaasahan po nating makakapekto bukas sa araw ng Biyernes at magpapatuloy sa araw ng Sabado. Kaya bukas, may minaasahan po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa silangang bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Pero sa lalabing bahagi ng bansa, asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan. Sa araw ng Sabado, ang buong bansa na po ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan. Ang araw pong sisikat mamaya pong 5:30 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:29 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Inihayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi dadalo sa pagdinig ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Roque, hindi maaaring pilitin ng Kongreso ang dating Pangulo na pumunta sa isasagawang House hearing dahil karapatan niya ito na nasasaklaw ng batas. Gayunman, nilinaw naman ito na payag namang dumalo si Tatay Digong sa alinmang korte sa Pilipinas para sagutin ang anumang akusasyon laban sa kanya, partikular na sa extrajudicial killings kaugnay ng drug war campaign noong siya ay Pangulo pa. Patuloy na isinasagawa ng Social Security System o SSS ang kanilang regular na Run Against Contribution Evaders o Race Operation Campaign sa probinsya ng Batangas. Layo nitong paalalahanan ng mga establishmento
sa kanilang obligasyon at mapalawig ang coverage ng pagpapatupad ng batas sa buong bansa. Si Lynette Bahe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Ang race operation o Run Against Contribution Evaders sa isang regular na programa ng Social Security System o SSS na nagsimula noong 2017. Ito ay isang kampanya sa buong Pilipinas, hindi lamang sa Batangas, na layong maipaabot ang kahalagahan ng pagsunod sa SSS at pagbibigay ng tamang kontribusyon para sa mga empleyado. Sa isinagawang race operation ng SSS kahapon, Miyerkules, June 26 sa Calatagan, Batangas, nagbigay sila ng notice of violation sa 10 business establishment kasama ang legal department ng SSS Luzon South 2 Division at ang race team. 6 sa business establishments na ito ay non-remittance contribution at ang 4 naman ay hindi nakarehistro. Binigyan sila ng 15 araw para makapag-comply upang maayos ang kanilang mga record at bayaran ng kanilang kakulangan. Ayon naman kay SSS Lemery Branch Head Jessica Agbay, sino mang hindi mag-comply sa itinakdang araw ay maaaring masampahan ng kaso. So kapag hindi po sila nag-comply within 15 days, pwede po namin siyang i-refer sa aming legal department para po masampahan ng kaso, yung pong hindi nag-comply within 15 days. Nagbigay naman ng mensahe si Attorney Alejandro Diaz, Acting Vice President ng Luzon South 2 Division, sa mga employers na hindi pa rin nagko-comply. Ang mensahe lang po namin sa mga employer ay sumunod na lang kasi tayo sa sinasabi ng ating batas. Ang hinihingi lang naman po ng SSS ay yung karampatang contribution para sa kanilang mga empleyado. Samantala, patuloy ang kanilang pagpapaalala sa mga employer na mahalaga ang kanilang pakikiisa para sa kabutihan ng SSS at ng kanilang mga empleyado. Lynette Bahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isinusulong na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang eGov.ph at ELGU na bahagi ng proyekto ng pamahalaan na Bayang Digital ang Bagong Pilipinas. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Isinusulong na ng Department of Information and Communications Technology o DICT Region 5 ang eGov at ELGU sa rehiyon ng Bicol. Sa ilalim ng Republic Act 11032 na likha ang ELGU para sa paglalaan ng mas epektibong serbisyo publiko para sa Bayang Digital ang Bagong Pilipinas at sa pagdiriwang ng National ICT Month. Sa pamamagitan ng platform na ito ay may pahintulot ang mga mamamayan na ma-access ang kanilang local government unit websites at mga serbisyo. Ang 1,600 plus nating LGUs, we envision po na matapos sila by the end of this administration, that's 2025. However, for this year po, we have around 240 LGUs na gusto po nating ma-onboard sa ELGU. Meron po tayo mga various trainings na ginagawa across the country and of course in Region 5. Dito po sa Masbate, meron po tayong mga naka-line up po na LGUs for users trainings. Gaya na lamang sa mga nagne-negosyo, magagamit ito sa tax at permit transactions. Makikinabang naman ang mga empleyado na nangangailangan ng work permit at maging sa mga mamamayana para sa pagkuha ng mga dokumento sa civil registry tulad ng birth, death at marriage certificate online. Hindi na kailangang pumunta pa ng pisikal sa opisina o face-to-face at maiwasan din ang mahabang oras sa pagpila at maging ang red tape. Itong araw ng Martes, June 25, inilunsad na ang eGov.ph at ELGU sa probinsya ng Masbate. Layo nito na madiskubre kung papaano ang digital innovations para sa reshaping governance and revolutioning community services sa bansa, maging sa grassroots o sa komunidad. Ngayong taon po, meron po kaming sinama sa aming implementation strategy. Ito po yung tinatawag naming ICT assessment. So pagdating po dito sa ICT assessment sa bawat local government unit, tayo po ay gumagawa ng, kumbaga parang survey po. Pupunta po ang aming team sa opisina ng LGU. I-check po kung kamusta sila in terms of readiness sa pag-adapt ng ating sistema. So meron po tayo dito, chine-check nila ang ating connectivity, kung ready po.
ang ating ICT devices kung ready din si LGU na i-implement yung sistema. Nagsasagawa na rin ng training ang DICT sa iba't ibang local government unit at mga ahensya ng pamahalaan para sa isinusulong na digitalization ng gobyerno. Sa ngayon ay nasa 820 LGU na ang implementasyon ng business permit na naipasok na sa sistema. 278 naman sa pag-i-issue ng barangay clearance sa ilalim ng DICT Electronic Local Government Unit o ELGU. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Ang mga global tech giant tulad ng Google, Apple at Nvidia ay nais na mamuhunan sa Vietnam sa electronics at semiconductors. Ayon kay Prime Minister Pham Minh Chinh, sinasaliksik nila ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Chris Aguado. Hataw Balita ngayon! Nakipag-usap si Prime Minister Pham Minh Chinh kay Sebastian Backup, Director ng World Economic Forum Networks and Partnerships, sa isang sinagawang pag-uusap sa China noong June 25. Highlight doon ang pagiging kaakit-akit ng Vietnam sa mga giant tech tulad ng Google, Apple at Nvidia. Nagsasaliksik umano ng mga pagkakataon ng mga kumpanyang ito sa pag-i-invest ng industriya ng electronics at semiconductor ng bansa. Ang pamahalaan ng Vietnam ay aktibong nagtataguyod ng pagbabago at pagnenegosyo sa pamamagitan ng mga pagbabago sa patakaran. Nakatuon ito sa pagbuo ng mga sektor ng may mataas na halaga tulad ng malaking data, cloud computing, AI at semiconductors. Dagdag pa rito, ang Vietnam ay namumuhunan ng malaki sa pag-unlad ng infrastruktura sa buong digital, transportasyon, edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Nagtatrabaho rin sila upang mapabuti ang mga kasanayan ng kanilang mga workforce upang matugunan ang mga pangangailangan ng industriya ng tech. Tinatanggap ng Vietnam ang foreign investment sa lahat ng sektor na may focus sa maayos, malinis at papapanatili ng mga kasanayan. Kinikilala nila ang mga papel na ginagampanan ng mga dayuhang start-ups sa pagmamanage ng pagbabago at paglipat ng kaalaman. Upang matugunan ang mga alalahanin tungkol sa seguridad ng data, itinatag ng Vietnam ang mga regulasyon sa proteksyon ng data at ipinatupad ang mga solusyon ng cybersecurity. Ang balitang ito ay dumating sa gitna ng World Economic Forum kung saan kinikilala ang pag-unlad ng ekonomiya ng Vietnam. Isang kababayang guro naman mula sa Vietnam ang nagbahagi ng kanyang opinyon ukol dito. When I heard the news that the government of Vietnam is trying to invite investors para sa AI, not only for the education but in most workplaces, yes, it's really a good news. And when I started using AI, doon ko nakita yung napakalaking advantage using AI because it can lessen the burden, the job of a teacher. Just like in 1 hour, you can do a lot of stuff. Chris Aguado, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Tinanggihan ng US judge ang $30 billion na kasunduan sa pagitan ng Visa, Mastercard at retailers. Nakipag-usap naman ang DoorDash upang bilhin ang Deliveroo ng UK, ngunit hindi natuloy ang deal. Naglunsad ang Snapchat ng bagong safety tools upang protektahan ang mga kabataan sa sextortion. Samantala, isang viral post tungkol sa $18 Big Mac meal ang nagdulot ng mga usapan ukol sa presyo ng fast food kung saan tumugon ang McDonald's. At naglunsad ang cup noodles ng isang natatanging pufferfish flavor sa kanilang produkto. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon! Isang US judge kamakailan lang ang tumanggi sa $30 billion or 1.7 trillion pesos na antitrust settlement sa pagitan ng Visa, Mastercard at isang piling grupo ng mga retailer. Layunin ng kasunduan na limitahan ang fees na sinisigil ng credit card company sa mga merchant na tumatanggap ng kanilang mga card. Ngunit tinanggihan ng hukom ang paunang pag-aproba dahil sa mga alalahanin ukol sa mataas na card fees at control ng mga kumpanya sa transaksyon. Noong 2023,
Ang swipe fees ay umabot sa halagang 72 billion US dollars o 42 trillion pesos na nagdulot ng kita para sa mga bangko at card issuers. Nagpahayag naman ng interes ang DoorDash na bilhin ang Deliveroo ng Britain. Ngunit natigil ang mga usapan dahil sa hindi pagkakasundo sa halaga. Kahit hindi natuloy ang 30 billion US dollars o 1.7 trillion pesos na deal, ito ay nagpapakita ng mga trend sa cross-border M&A sa online food delivery. Samantala, naglulunsad ang Snapchat ng safety features upang maiwasan ang sexual at financial exploitation scams o ang tinatawag na sextortion. Kasama rito ang mga warning pop-ups para sa mga mensahe mula sa hindi kilalang users, alerts tungkol sa black or reported users at restrictions sa friend requests. Layunin ng mga ito na paigtingin ang kaligtasan ng mga kabataan at protektahan sila sa mga panganib online. Isang viral post naman ang nagsabing ang Big Mac combo ay nagkakahalaga ng 18 US dollars o 1,060 pesos. Sa katotohanan, ang average cost nito ay 929 US dollars o 547 pesos. Ngunit ang nag-resonate ang post, ang mga consumers na na-frustrate sa pagtaas ng presyo ng fast food. Tumugon ang McDonald's sa pamamagitan ng paglulunsad ng $5 value menu na aminado sa pangangailangang tugunan ang mga alalahanin sa presyo. Sa ibang mga balita, ang Japanese instant noodle giant na Nissin Foods ay naglunsad ng cup noodle na may puffer fish o fugu flavor. Sa halagang 298 yen o 109 pesos, ito ay nagdadala ng essence ng fugu sa isang maliit na oil packet. Ang fugu ay isang pinapahalagang delicacy ngunit may lason. Ang kanyang mga organs ay may tetrodotoxin, isang nakamamatay na lason. Ang mga chefs ay kailangang sumailalim sa masusing pagsasanay upang mahawakan ito ng ligtas. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Ito na ang hindi natin makakalimutan ang pinakaabangan nating lahat. Marie, pwede ba ang bumate? Ay, syempre naman. Pwede. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Rehigban, dito po sa Calgary, Canada. Nais ko lang pong batiin ng mga kamag-anak ko po dyan sa Valenzuela po, yung mga kapatid ko po, si Ate Cora, Ate Mirna, Ate Tessie, saka lahat po ng mga Higban family po dyan sa Valenzuela, mga tito ko, tita ko, saka mga pamangking ko. Ingat po kayo lagi dyan. Yun lang po, ingatan nawa kayo lagi. Mag-iingat po kayo, lalo po yung mga nagbumotor dyan. Maraming salamat sa Diyos. Ingat po kayo sa mga sakit po ngayon, lalo na ngayon pag December. So yun lang po, salamat po sa Diyos. Advance, talagang pagka-December, maraming nagkakasakit yata eh. At sa atin namang shout out po kay Sis Lori Banados ng Pansol, Calambal, Laguna. Ayan, salamat po sa Diyos. Marie? Yes, at shout out sa ating mga kasama. Ayan, sila Tata Bert at Sunny, asa na kayo? At syempre sa ating mga ECU seniors naman, nakasama natin kahapon na talagang naninibago dahil medyo mahirap pa rin magsalita, amigo. At sa aking Miamor, soft diet pa rin tayo hanggang mamaya. Kaya abangan natin yan mamaya, amigo. Kahapon nakaano tayo arroz caldo . So tingnan natin kung ano mamayang gabi, amigo. Ayan, pagka laging soft diet, baka sexy na pag-uwi sa October ba? Ayan. Sana. At shoutout din po. Shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. At
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-27 sa buwan ng Hunyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, June 27, 2024. Mula naman po rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.